Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid and welcome. Outdoors tayo ngayon. Nandito at tayo sa aming parke. Actually, lumabas ako ng bahay kanina para mag-bike. Dito nga tayo. Para mag-bike, wala pang 6 a.m. Okay, nag-decide ako kagabi pa na lalabas ako today magpapaaraw ako. Alright, so meron tayong pag-uusapan ngayon. Ilang bagay, siguro 3 to 4 to na mga bagay na nakakasagabal sa pagpapagaling na nating mga pasyente. Okay, sinasabi kong nating because I'm also on treatment, alam niyo naman yan. And ito ay ilan sa mga bagay na nakita ko rin na struggles ng ibang pasyente at yung ibang struggles ko rin. And i-share ko ngayon sa inyo para po makatulong sa ating lahat. Alright, number 1. Isa sa naging struggle ko yan sa pagpapagaling ko is yung pagko-compare sa ibang friends na pasyente, na survivors. Bakit si ano pwede? Meron kasi akong mga friends, alam niyo naman po na maingat ako sa pagkain. So nagtataka rin mga friends ko, bakit nagre-recur ganito, ganyan. So may mga friends ako na kaya nilang kumain ng patatim for breakfast. Laging may donuts sa hapagkainan. Hindi sila nagkakasakit, hindi nagre-recur. So napapatanong ako before, bakit si ano? May mga times nagdadasal po ako. Sinasabi ko, Lord, bakit si ano pwede? Bakit si ano hindi? Tapos recently, di ba, nag-cooking class ako, certified cook na po ang inyong lingkod. Nagkaroon ako ng problema sa hand, di ba ang problema natin pagka mga nag-surgery, lymphedema, something. Kitang-kita ko yung araw na nasa ospital ako na dahil kumain ako ng pork before that, tumaba talaga yung, ngayon payat na, no? I'm on treatment, I'm on medication, no machine. Okay, mamaya ako kwento ko sa inyo kung bakit. So, backtrack ko lang. Kaya before, may mga tanong ko, Lord, bakit si ano pwede? Bakit si ano pwedeng ganito? Kailangan kong tanggapin ang katotohanan na iba-iba talaga ang katawan ng tao. Not only, ina-apply kasi natin, no, not only when it comes to treatment, medication, na, iba kasi yung katawan ni ganito, kaya kahit pareho kayong stage 3C or stage 2B, iba yung treatment niya. Iba-iba rin ang katawan ng tao, kaya iba-iba ang response ng gamot, ng katawan sa gamot, iba-iba ang side effects. Like ako, never ako nag-LBM sa chemo, nagko-constipate ako. Yung iba naman, nag-LBM, nagsusuka. Okay, iba-iba ang katawan. Ngayon, pagdating sa gamutan or sa lifestyle, nahirapan akong i-connect yon kasi tinatatanong ko, Lord, bakit si ganito pwedeng may kausap pa ako. One time, iyak ako ng iyak sa phone. So may nag-record, may ganito, nag-appear sa bone scan. Yung kausap ko kumakain, sabi ko, sis, ano kinakain? Kumakain ng chocolate na imported na malalaki. Tapos doon, the entire conversation, ang dami niya kinakain. Hindi ko alam kung nakailang triangle siya. Sabi ko, ano ba yun? Tapos sabi niya, ay, sorry, sister. Sabi ko, may mga taong ganon. Sometimes napapatanong ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, bakit pagdating sa disiplina, sa pagkain, sabi ko, Lord, bakit ang higpit mo sa akin? Naintindihan ko naman po na may mas malaking mission kaya inalaw ng Panginoon na magkasakit ang inyong lingkod. Pero minsan napapatanong pa rin po ako na, Lord, bakit pagdating sa akin ang higpit mo? And sa buhay ko po, hindi lang po ang Diyos ang mahigpit when it comes to certain things. Pati po sa ibang bagay. Meron din po akong mga mentors na kasi naiintindihan ko naman po, meron talagang pakay, meron talagang misyon. So natanggap ko na po yon, yung pagdating sa pagkain, pagdating sa lifestyle na kailangan ko talagang disiplinahin ang sarili ko. Ang mga bagay na pwede sa iba ay hindi sa iba. And alam ko po na at the end of the day, meron naman pong pakay ang Lord kung bakit iba yung disiplina, iba yung higpit niya sa akin. As of today, ayan, happy po ako. Ayan, nakapag-exercise ako, lumabas ako, and yesterday I was studying about sunlight, importance of the sunlight, libre, vitamin D, kontra sa maraming bagay, katulad na ng depression, iba-iba pang sakit, at libre po yan. And then, nag-exercise din po ako. So, kagaya na sinabi ko, wala pang 6 a.m. nasa labas na ako, nag-bike ako, and then hanggang sa na-flat na yung bike. Nag-exercise na lang ako and I got the sun that I needed and then listening to podcasts also. Okay. So, discipline sa ibang bagay. Okay, number 2 na pwedeng makahinder. By the way, ito pong mga sinishare ko ay mga bagay na pinagdadaanan ko at napagdaanan din ng ibang pasyente. Piliin nyo po yung makakatulong sa inyo. Okay? Number 2, yung mindset na nabuti ka pa. Minsan iniisip ko parang kapareho to nung sana all. Kaya ako tinigilan ko yung sana all. Parang ako, kaya tinigil ko na rin yung pagsasabi ng sana all. Parang feeling ko nagiging self-centered.
kunyari ako magsasabing gano'n na, bakit hindi natin hayaan na i-celebrate ng taong to ang kanyang magandang fortune, ang kanyang magandang buhay? Parang, bakit kailangan mapunta sa sa akin ng attention? Ay, sana may ganyan din ako. Parang it's coveting. Of course, we want the good things that other people have. We also want to have the good things that other people have. Pero at that moment, let's make it about that person. I wanna make it about that person. Kunyari, on treatment kayo pareho. May nagbigay sa kanya ng GL. Pwede naman pero ako, I would rather say, very good, praise God. I'm happy for you. Congratulations. Okay, so mo nga pala inano yan. Kasi kapag sinabing ako pag meron nangyari maganda sa akin, tapos may nagsasana all, I'll be honest, napapaganon po ako na parang, hindi ba ako pwede mag-celebrate ng blessing na ako muna, celebrate ko muna tong blessing na to na walang sumasama ang loob. Kasi parang pag may nagsabi ng sana all, parang sumama yung loob ng tao kasi siya wala rin. Ako rin po kasi napalaki din ako ng ama na nagsi-celebrate siya kapag nakakabili ng kapitbahay namin ng gamit. Hindi siya naiinggit. So gusto ko ibalik yung ganong attitude na kahit uso yung hashtag sana all na yun, hindi ko na yan ginagamit. Okay, yan puti ka pa, sana all. Let's celebrate the good blessings that other people are enjoying because we know that we have a God in heaven. We have a God in heaven na alam niya yung mga pinagdadasal natin and at the right time, tayo rin magkakaroon ng ganong blessings. Okay? If it's the opportune time and talagang we wanted that and alam ng Diyos na ito ang bagay para sa atin, makukuha natin yan. Okay, number 3. Hindi nagpo-proseso. Okay, hindi nagpo-proseso. Parang uulan na, so baka dapat na ako maglakad. Hindi nagpo-proseso. Kunyari, nagtanong ka, first, yung me time kasi na kung ano lang yung binigay sa atin na recommendation, we talk to one doctor. Kasi nga, gipit tayo, ulong sa pera. Yun na yun. May pinagdaanan ako recently because of the hand situation, di ba? Alam niyo naman po na yung lymphedema, yung swelling ng hand, dahil sa damaged na lymphatic system. Yung lymphatic system natin affected. Nag-drain ito ng liquid, ng fat, ng protein sa katawan natin. Pero dahil nabawasan tayo ng lymph during the surgery, affected na. Kumbaga, kapag dumaan ka ng surgery sa upper part of the body, kunyari breast cancer, breast surgery, lumpectomy ba? Or, yung tinanggalan tayo ng mga nodules, alam natin na parang automatic yan, stage 0 ko na kagad. Sa akin mukhang na-trigger because of my summer radiation and then nag-cooking lessons ako, sobrang napagod. Okay, so tinitingnan ko na kung ano yung una muna yung mga pagkain dapat ayusin. Pangalawa yung treatment options. So 3 po ang nakausap ko. Yung unang nakausap ko, kasi nag-pray talaga ako. And just because this person or this doctor appeared in my head doesn't mean I'd go for it. Baka it's only God's way of showing me that this is one option. Now, go find the rest. Okay, number 1, yung isang doctor na nakausap ko, na-treat niya na ako before in the past for a different situation. Ang pansin ko lang this time is, hindi siya nagbabasa ng labs. Okay, hindi siya nagbasa ng labs. Hindi siya nagbabasa. Tinanong niya lang, anong meron doon sa labs mo? Ito, ganito. Ako kasi, when there's a situation, I connect it. Like for example, lymph situation, inaral ko na yan in the past, it's still related to the liver. Okay? And, nung sabi, tapos ang binigay ka, hindi nila ma-figure out yung situation ko kasi yung mga assistants ang nagtatanong. Until sinabi ko na I had surgery in the past. Mastectomy. Sa kanya lang na-connect kasi nga hindi nga siya nagtanong ng medical history, hindi siya nagbasa ng current labs ko, hindi niya rin tinanong ko ano ang recent na nangyari sa buhay ko. Sinabi niya lang na, yun, because you had a mastectomy, but that mastectomy was in February of 2018. It's already 2024. A lot of things happened already and hindi siya nagtanong. So binigyan niya ako ng prescription to follow prescription, nasa labas na ako. And then lumabas, may ganito, merong kailangan ko mag-neck x-ray, nerve test, and then meron 3 sessions with machine na pag nag-work yon, pwede akong bumili ng machine worth 30,000. Hindi ako nagpapahalatang, oh my gosh, ang mahal. Pagkawalo yata ako mayaman. Anyway, so, nung nasa labas na ako, pinabalik ako, yung mga nag-house to house namin, wala silang machine for the hand. You'd have to go to the clinic. Later, sabi ko, okay. Later, napaisip ako, if they had been doing this,
for some time, and I know they have been doing this for some time, bakit nyo lang, nung araw nyo lang nalaman, and I think I was the last patient, ang dami yun nang tinignan the whole day, noon nyo lang nasabi na wala palang machine yung mga nag-house to house. Okay? Bakit hindi niya alam? So, ako ba'y sinasadya talaga pumunta doon sa, hindi naman sa nag-iisip ako kung ano, pinapapunta ba talaga ako sa clinic na mahal, kung saan mas mahal, o, diba? Alright, so naisip ko yon. Okay, now, number 2, nagproseso ako, for some reason, may nag-post sa group namin, isang, naggagamotin siya sa ganito at maganda ang track record. So, inisip ko rin maganda rin yung kanyang program. Nakausap ko to sa phone, maayos na tao, kausap. So, happy ako, meron ng 2 option. So, ito naman, ang mangyayari is merong kailangan na sonogram or ultrasound. Tapos, merong 10 sessions na sinabi ang amount. Tapos, merong mga sessions na kunyari, 5 times, I don't know, 5 times, I don't remember exactly, 5 times, I could be wrong, 5 times a week or maging 3 times a week eventually, and 2 times a week, ganyan. So, inisip ko yon, and we were supposed to meet on a certain day somewhere para ma-check na napakabuting tao nito. Titingnan niya. Kasi, sabi ko, nagtanong ako sa phone, di may bayad na to. Hindi, wala. Very kind person. Nung araw na magkikita kami, for some reason, litong-lito ko. Nasa probinsya ako. Iba yung nasabi kong address, na nagkamali talaga ako ng nasabing address. In fact, pati yung bus driver, nalito rin sa akin. Parang confused ako, hindi kami nakita. Noon ko tinik yung, yung sign na yun na, this is not the treatment for me. Kasi when God gives a blessing, He adds no trouble to it. Naggalituhan kami sa address, ang init-init. Medyo, nabasa ang init, pagod na ako kasi nasa probinsya ako noon eh. And inisip ko rin, kaya ko bang isustain yung ganun treatment outside of Manila? Madalas. Sabi ko, sa tingin ko hindi. Dahil nung nagpa-radiation lang ako, alamang area lang yun, sumadsad talaga yung emotional mental health ko. Hindi ko yun kakayanin. So, this is another option. Sabi ko, okay, hindi ito. Next, ang third option, bumalik ako doon sa doktor ko. The one who's really monitoring me since November of 2023. Nabanggit niya sa akin before, kaya makikinig kayo pag may sinasabi ang doktor. Wag mo i-workout masyado yung kamay mo, kasi pag namagayan, diri tayo. Pero before that, may nasabi siya, pero may pwedeng inumin dyan. Please know that before this, yung nakausap ng therapist, napakarami niya na pong in-explain sa akin. At alam ko na rin ang ino-offer ng ibang doctors. So, nung bumalik ako dito sa doctor ko ngayon, sabi niya mag-medical muna tayo. So, naka-medicate kami ngayon. The first doctor that I saw, binigyan niya ako ng mga gamot, prescriptions, ininom ko lahat, wala nangyari. Hindi bumaba, swollen ang kamay ko pa rin noon, every day, swollen. As for the first week, hindi ko muna sinabay yung gamot na prescribe nung current doctor ko talaga. Tsaka may pang spray na binigay sa akin. Okay, yung hanggang ngayon ginagamit ko. Pero yung swelling on the first week, using the medication that the first doctor gave, hindi siya nawala. Kasi kailangan talaga nila machine. Okay. Ngayon dito sa third doctor, ito yung talagang doktor ko. Sabi niya mag-medical muna tayo. 2 ang gamot na prescribe. Tinanong ko una yung diet. Hindi. Yung pa rin for cancer patients, yung pa rin, yung anong kinakain ko. 2 ang gamot na prescribe. Yung isa doon ay steroids. So naka-steroids pa ako ngayon. Ito ay pampahupa ng pamamaga. Pangalawa is meron binigay na gamot na nag-google ko kahapon, chinek. Ito pala yung sinasabi ng doktor ko, ihahalo nito ang tawag mo rito, yung anong dapat ma-drain, mahahalo sa urine. So, ilalabas siya ng katawan. Sabi ko, tapos sabi ko, Doc, gano'n tayo katagal bago makakuha ng changes? In less than a week, meron na yan. Alam niyo ba totoo yung sinabi niya? Nag-start ako inumin yung combination niya Monday. I think Thursday wala rin swelling. The whole day wala rin swelling, minomonitor ko. May pain ako, yes. At saka Wednesday night natulog ako, tinulungan ko na to ng tulog. Kaya natutulog ako ng maaga ngayon eh. Thursday na, humiga ako 5 pa lang. Pero nagising ako ng madaling araw. Pero the following day, nagising ako madaling araw, tulog ulit ako. Binabawi ako na to ng tulog. Tinutulungan ko yung katawan ko makarecover. Nagsabi nung secretary nung doktora, bumalik ako ng Thursday.
Uy, nag-regenerate Yes. So, tapos hindi ko siya ginagamit masyadong katawan. See? May ilang videos ko ako, the past 2 videos, kita nyo paga yung kamay. Ngayon wala na, kita na ulit yung ugat ko. Hindi nga ako nagsingsing dito kasi natatanggal na, lumuwag na. Alright, so nakagamot pa rin ako, nakamedicate pa rin ako, and I have to be on steroids. Siguro mga, 50 days kasi 100 pieces eh. Yung isang gamot, yung pampadrain, yung humahalo sa urine, yung mga liquid na yung dapat i-drain, 100 tabs ang inumin ko. So for 100 days, nakaganon ako. Sinasabayan ko rin to ng detox. May detox machine ako sa bahay, nagdi-detox ako ng sarili ko. And then exercise, and then yung kain, i-amp up ko yung kain ko. So nakita ko, kasi natakot na ako yung lalaki yung hita, ang dami ko nang na-research, lalaki yung binte. Sabi ko, kaya ko tong labanan. Kaya ko to. Nagproseso ako dahil, ano ba yung kaya mong gawin, Glenda? Kaya po ako madalas mag-isip. Tinatanong ko po lagi sa sarili ko, napakamahal na ng journey na ito, ang gamutan. And usually, sa sobrang takot natin, kasi ako nasabihan ako, yung unang doctor, pagampaga, feeling ko nga pinapagalitan ako eh. Pagampaga, nako. Diyos ko, parang hindi, lalabas ako at lalabas. I will always trust na there will be other options. At ang Panginoon, napakarami ng ginawang matatalinong tao, discoveries na pwede nating gawin, pwede nating i-consider. Basta mag-sit back and lang tayo, talagang dasalin, Panginoon, saan ako pupunta? Ano yung kayang gawin ni Glenda? Hindi ako gagastos ng pagkalaki-laki, 30,000 sa ngayon sa machine. Tapos 9,000 para sa 3 sessions nung may machine. May neck x-ray, nerve test, hindi ako gagastos dyan. Hindi ko na nga tinanong kung magkano. Hindi muna ako gagastos yung 10 sessions na halos 3,000 rin. 10 sessions, tapos may mga sunod-sunod. Hindi. Naka-medicate kami. Magkano yung gamot na binili ko nung isang araw? Kagabi ako bumili, 329 pesos lang. Pero recommended yun ng doktor ha. I am being carefully monitored. Natutulog ako maaga, kumakain ako ng maayos, nag-exercise ako, pinipili kong hindi siya gamitin. Nagdadasal ako mabuti, kinakalma ko sarili ko, emotions ko, yung mga dapat kong patawarin, pinoproseso ko, patuloy ako nagre-research about cancer. And oxygen, okay? Sinisiguro ko nakakasinghot ako ng tamang, ng kahit pa paano maayos na oxygen, everyday, twice a day. Sinisikap kong isiping mabuti kung anong makakapagpagaling sa akin. Dahil hindi madali, hindi mura ang gamutan sa cancer. At nakikita ko nagsastruggle na ang maraming pasyente natin na hindi makapagtinda, hindi makaluwas ng Manila, hindi na makabili ng saktong pagkain, pila ng pila ko saan-saan. Mga bagay na dinaan ako na before yung pila-pila, hindi ko na yan uulitin ngayon. Magsisikap ako na gumaling sa ibang paraan. Kaya po importante ang pagpuproseso, ang pag-iisip. Sa buong video na to, etong part na to, ang pinaka-pinound ko kasi ito ay pwede makasagabal sa atin kapag hindi tayo nagproseso, nag-explore ng ibang options at nag-settle lang po tayo sa isang klaseng gamutan dahil yun ang unang naikwento sa atin tapos hindi na natin kaya, napakamahal. So, note lang po kayo ng mga videos natin and I would encourage mag-research din po kayo. Marami pong ibang options na kung talaga pong hindi na kaya ng pera, kulang na talaga yung pang-chemo, baka po may iba pang pwedeng paraan na gawin. Okay, so sa ngayon po happy ako dahil hindi na po namamaga. Konting manhead, ine-exercise ko pagka masakit, nilalagyan ko ng hot compress, cold compress dito sa elbow, tapos dito sa back, hot compress, tapos may spray. Okay? Sinisikap kong ayusin ang buhay ko, ayusin ang sarili ko, na hindi machine kagad. Mahal kagad na gamutan, mahal kagad na ganito, mahal kagad na ganyan. Hindi, marami pong ibang pwedeng gawin. Okay? And number 4, i-organize ang schedule. Ito medyo mahina ako dito. Hindi ako nag-organize ng schedule. Alam ko yung mga gagawin ko today nakalagay sa whiteboard. Pero yung block ng time, hindi ko ginagawa yan. Today ginawa ko na dahil nakita ko I need to be more proactive and productive in my life. Even if we are on treatment, marami tayong pwedeng gawin sa buhay. Kaya ako nag-schedule na ako. Kunyari, walking ko. Medyo lumalagpas ako sa oras kasi nag-decide ako mag-vlog. Pero dapat by 10 o'clock nasa church na ako. Okay? So, pag uwi ko sa bahay, 8:30 to 10,
kain na, prepare na for church, 10 o'clock na sa church na ako. And kunyari lang sample to, at ganitong oras dapat nag-grocery na ako, ganitong oras nakauwi na ako, ganitong oras meron ako naka-block na time na for Netflix, kailangan ko manood for educational purposes and entertainment purposes to free my mind. And then may ka-meeting ako on the phone mamaya, video call. Sunday ngayon nang ginagawa ko tong video na to, may ka-meeting ako mamayang importanteng tao, kamag-anak. Kaya siguro mga 3:30 or 4 p.m. After that, meron akong preparation for Monday. Okay? So, kailangan ko i-block dahil gusto ko po na organize pa rin. Ngayon, ang itatranslate nyo po to pagka nagagamot kayo. So, ibablock nyo po yung schedule nyo. Kunyari, on a monthly, weekly, or daily basis. Ito yung mga gagawin ko. Today, blinak ko noon yung schedule ng chemo, schedule ng mga labs. Gagawa ko ng separate video for that. Okay? Schedule ng pagpili sa GM, schedule ng pagpunta sa ganito, sa ganyan. Okay, schedule na magbibigay sila ng GL, walang GL ngayon, so saan ako kukuha? Ini-schedule ko po yun. Okay, gagawa ko ng separate video for you. Pero maganda, kahit at least malang yung weekly schedule natin, pa-block natin yung daily schedule natin. Kasi maraming interruptions, biglang meron makikipag-chika sa phone. Okay, kaya ako hindi ako nakikipag-chat. Hindi masyado. I pretty much keep to myself. Tapos, sinisikap ko lang na kung anong dapat kong gawin, yun ang dapat gawin. Kasi napakarami po talagang distractions ngayon, lalo sa social media. So, we have to be disciplined, okay? At ito po ay mga bagay na makakatulong sa atin, lalo na kapag on treatment tayo sa cancer at biglang lalaki ang casting ng buhay natin, ang daming dapat gawin. Kaya kailangan nakaschedule kahit paano, okay? So mga kapatid, yan po ang ating sharing for today. Mga bagay na makakasagabal sa ating gamutan sa cancer patients sa mga dapat nating ayusin para mas maging organized tayo. At kahit paano maganda yung flow ng pag-iisip natin habang tayo ay nagpapagaling at nagpapalakas at nagpapahealthy, okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all. Stay safe, keep on praying, and don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po!